Mga kasama mga Ginoo, mag-usap tayo ng tapatan bilang kapwa lalaki. Tungkol ito sa isang bagay na madalas nating iniisip pero bihirang pag-usapan ng malakas lalo na habang nagkakaedad tayo. Tungkol ito sa pananatiling masigla, konektado at ligtas kahit sa ating mga pinakapribadong sandali. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda na may mahigit 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan sa buong Pilipinas na maibalik ang kanilang lakas sigla sa pakikipag-ugnayan at protektahan ang kanilang kalusugan sa mga huling dekada ng buhay. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isang lalaking tatawagin nating Mang Wenceslao. Siya ay 73 taong gulang, 2 beses nahiwalay sa asawa at namumuhay ng tahimik sa isang maliit na bahay sa isang probinsya. Isang gabi, natagpuan siyang walang buhay mag-isa. Walang senyales ng pagnanakaw, walang hiyaw para humingi ng tulong. Naka-on pa ang telebisyon, may isang bote ng alak na hindi pa ubos sa mesa at hindi pa naaalis ang sinturon sa kanyang baywang. Sa ilang sandali ng gabing iyon, gusto lang ni Mang Wenceslao na makaramdam muli ng isang bagay na masaling ang isang sandali ng init ng pakikipag-ugnayan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngunit sa halip na kaligayahan, tanging katahimikan ang sumalubong. Nakalulungkot ang kwento ni Mang Wenceslao ay hindi nag-iisa. Bawat taon, libu-libong mga nakatatandang lalaki ang pumanaw o nagtamo ng mga pinsala habang ginagawa ang dapat sanay isang mapayapa at pribadong gawain kasama man ang partner o mag-isa. At hindi natin ito pinag-uusapan. Ipinaniwala sa atin na ang pakikipagtalik ay natural lang isang bagay na dapat automatikong gumana anuman ang ating edad. Ngunit ang paniniwalang iyan, mga Ginoo, ay tahimik na sumisira ng mga buhay. Dahil heto ang katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Pagkatapos ng edad 60, ang pakikipagtalik ay hindi na lang tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. Ito ay tungkol sa bilis ng tibok ng puso, pagiging sensitibo ng mga ugat, balanse, epekto ng mga gamot, at maging sa iyong emosyonal na estado. Kapag tinrato mo ang pakikipagtalik sa edad na 70 sa parehong paraan, noong 40 ka ang mga kahihinatnan ay maaaring maging lubhang mapanganib. Nakaupo na ako at nakausap ang mga veterano, magsasaka, pastor, manggagawa sa pabrika at mga CEO. Nakita ko ang kanilang mga pagsubok, takot at pagsisisi. At isa lang ang natutunan ko sa likod ng bawat tahimik na pagkakamali ay isang mabuting tao na gusto lang maramdamang buo siya muli. Ang problema, marami sa mga nakasanayan natin, ilang dekada na ang nakalipas, kung paano natin hinahawakan ang ating sarili, kung paano tayo kumukonekta, kung paano natin hinahabol ang pakiramdam na iyon ng kaligayahan, ay tahimik na ngayong nagiging sanhi ng kapahamakan. Nagdudulot ito ng stress. Sa puso pinamamanhid ang mga ugat at pinalalala ang sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga. At ang pinakamasama, karamihan sa mga lalaki ay walang ideya na nangyayari ito hanggang sa huli na ang lahat. Kaya naman sa artikulong ito
Ibabahagi ko sa inyo ang 5 partikular na sikreto tungkol sa pakikipagtalik na karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay natutuklasan lamang matapos magbayad ng malaking halaga. Ito ay mga aral na pinaghirapang matutunan mula sa mga totoong lalaki, ang aking mga pasyente. Ito ay mga aral na maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ang pagkapagod, pagkabigo, at maging ang isang medikal na emergency. Ipapakita ko sa inyo kung paano mapapabuti ang kaligayahan, mapoprotektahan ang inyong puso, at maibabalik ang inyong kumpiyansa sa paraang naaayon sa kung paano gumagana ang inyong katawan ngayon, hindi kung paano ito gumana 20 taon na ang nakalipas. At siguraduhing basahin ninyo hanggang sa dulo. Ang huling sikreto na ibabahagi ko ay ang siyang nakapagligtas ng pinakamaraming buhay. Ito ay isang simpleng pagbabago sa oras, isang pagbabago lang kung kailan ka makikipagtalik na maaaring makabawas ng malaki sa stress sa iyong katawan habang pinatataas ang kasiyahan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito naririnig at kahit karamihan sa mga doktor ay bihirang banggitin ito, ngunit ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkahapo at lakas, sa pagitan ng pagkabigo at kalayaan. Magsimula tayo sa una at marahil ang pinakamapanganib na pagkakamaling hindi pinapansin ng mga nakatatandang lalaki ngayon, madalas nang hindi nila namamalayan. Sikreto number 1, ang iyong buhay sexual ay unang babala ng iyong katawan. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay walang ideya na ang kanilang buhay sexual ay madalas na unang bintana sa kanilang pangkalahatang kalusugan, hindi ang huli. May mga pasyente ako na nasa huling bahagi na ng kanilang 60s, kahit na maagang 70s, na lumalapit sa akin na nahihiya sa kanilang humihinang kakayahan. Ibubulong nila ang mga bagay tulad ng, "Dok, siguro dahil lang sa edad ko," o "hindi na gumagana tulad ng dati." Ang hindi nila napagtatanto ay ang ari ng lalaki ay hindi lamang isang organong sexual. Ito ay isang organong nakadepende sa mga ugat na daluyan ng dugo vascular. Ito ay ganap na umaasa sa malusog na daloy ng dugo. Kapag ang daloy ng dugo ay nagsimulang bumagal o na humina, ang ari ang unang bahagi ng katawan na nakakaalam. Bakit? Dahil ang mga daluyan ng dugo sa pelvic region ay ilan sa mga pinakamaliit at pinakasensitibo sa buong katawan. Ibig sabihin, kahit bahagyang pagbabara, paninigas o pagkakaroon ng plaque ay maaaring agad na makaapekto sa paninigas, madalas ilang taon bago lumitaw ang mas malubhang sintomas sa puso o utak. Ngunit heto ang nakakadurog ng aking puso, karamihan sa mga lalaki ay hindi pinag-uugnay ang mga ito. Iniisip nilang issue ito sa testosterone, sinisisi ang kanilang sarili o mas malala, wala silang ginagawa at hindi nila ito kasalanan. Walang nagsabi sa kanila na ang kakayahang sexual pagkatapos ng edad 60 ay direktang nauugnay sa kalusugan ng puso at mga ugat. Walang nagpaliwanag na ang mas malambot na paninigas ay maaaring ang pinakaunang senyales ng alta presyon, pre-diabetes o maagang yugto ng sakit sa puso. Sa halip, tahimik silang nagdurusa, iniisip na ito ay kahiya-hiya o hindi na malulunasan. Maaari silang sumubok ng mga tableta upang ayusin ang sintomas,
nang hindi nalalaman na ang kanilang sirkulasyon ang tunay na nangangailangan ng paggaling, hindi lamang ang kanilang pagnanasa. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Ricardo. Siya ay 71, isang proud at malakas na tao na nagsisibak pa rin ng kahoy sa taglamig sa likod ng kanyang kubo sa isang probinsya. Ngunit ang kanyang buhay sexual ay dahan-dahang nawala at nayanig nito ang kanyang kumpiyansa nang higit pa sa gusto niyang aminin. Pumunta siya sa akin para sa pangalawang opinyon matapos siyang kumbinsihin ng isang kaibigan na ipasuri ang kanyang puso. Ang natuklasan namin ay ikinagulat niya malaking paninikip ng ugat hindi lang sa kanyang singit kundi sa kanyang puso. Iyong nawawalang paninigas. Iyon lang ang tanging babala na ibinigay sa kanya. Sinimulan namin siya sa isang plano na nakatuon sa sirkulasyon. Bumaba ang kanyang presyon ng dugo, tumaas ang kanyang enerhiya, at bumalik ang kanyang kumpiyansa. At bumalik ang kanyang buhay sexual mas malakas pa kaysa dati. Ang katotohanan ay ang iyong ari ay madalas na pinakamaagang sistema ng babala ng iyong katawan. Kung babaliwalain mo ito, maaaring binabaliwala mo ang isang bagyo na namumuo sa ilalim. Ngunit kapag naunawaan mo ang koneksyon na ito, kapag nakita mo na ang kalusugang sexual ay kalusugan ng mga ugat, titigil ka sa pagkahiya at magsisimula kang makaramdam ng kapangyarihan. At kung pag-uusapan natin ang kapangyarihan, may isa pang nakatagong panganib na hindi pinapansin ng mga nakatatandang lalaki. Ito ay isang bagay na hindi kailanman isinasaalang-alang ng karamihan hanggang sa huli, na ang lahat kung paano ang mga posisyong ginagamit nila sa pakikipagtalik ay maaaring maglagay sa kanilang gulugod, balakang at kaligtasan sa malubhang panganib. Sikreto number 2. Ang dating natural ay maaari nang maging mapanganib. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi nag-iisip ng 2 beses tungkol sa kung paano nila ipinoposisyon ang kanilang mga katawan sa pakikipagtalik. Tutal ito ay mga galaw na dati nilang ginagawa ng madali nang walang pag-aalinlangan marahil kahit sa dilim. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay kung ano ang pakiramdam na natural at walang kahirap-hirap noong sila'y nasa 30s o 40s ay maaaring maging pisikal na mapanganib pagkatapos ng 60. Ang dahilan kung bakit hindi ito alam ng karamihan sa mga lalaki ay simple, walang sinuman ang nagbabala sa kanila. Ang edukasyong sexual ay humihinto para sa karamihan sa atin sa ating mga kabataan. Walang mga gabay para sa pagtanda ng may intimasya. Bihirang banggitin ito ng mga doktor at bihirang magtanong ang mga lalaki. Kaya ipinapalagay na lang nila na walang nagbago hanggang sa isang araw may bumigay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Juan, na 73 sa taong gulang. Kakasimula pa lang niyang makipagkita sa isang bago at siya ay nasasabik, kinakabahan at puno ng pag-asa. Gusto niyang maging perpekto ang lahat. Ngunit sa isang sandali ng matinding pagnanasa, habang sinusubukang buhayin muli ang isang posisyong nakatayo na ginamit niya ilang dekada na ang nakalipas, bumigay ang kanyang likod. Bumagsak siya sa sakit, nakakaramdam ng kahihiyan at takot na sinira niya
ang isang magandang bagay bago pa man ito tunay na magsimula. Ang pinakamasakit sa kanya ay hindi ang pisikal na pinsala mismo. Ito ay ang biglaan, matinding realisasyon na nagbago na ang kanyang katawan at walang sinuman ang nagsabi sa kanya kung paano magbago kasama nito. Ang katotohanan ay habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga kasukasuan ay nagiging hindi gaanong matatag. Ang ating mga spinal neck ay lumiliit, bumababa ang kakayahang gumalaw ng balakang at higit sa lahat ang pelvic floor na may mahalagang papel sa lakas ng paninigas at kontrol sa orgasm ay madalas na humihina nang hindi natin napapansin. Ang mga pagbabagong ito ay natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit kung hindi ka aangkop sa mga ito, inilalagay mo ang iyong sarili sa panganib para sa mga pilay pinsala at mas malala, ang pagkawala ng kumpiyansa sa iyong kakayahang maging intimo. Ang pagkawala ng kumpiyansang iyon ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa mismong pinsala. Ngunit heto ang pag-asa. Kapag natutunan ng mga lalaki na mag-adjust, kapag sinimulan nilang unahin ang ginhawa katatagan at koneksyon kaysa sa purong performance, madalas nilang inire-report ang mas malalim, mas makabuluhang intimasiya kaysa noong kanilang kabataan. Ang mga pansuportang unan mga posisyong nakahiga sa tagiliran at mas mahusay na komunikasyon ay nagiging mga kasangkapan ng karunungan, hindi mga senyales ng kahinaan. Ang mga maliliit na pag-aayos na ito ay nagpoprotekta sa iyong gulugod, binabawasan ang presyon sa iyong mga balakang at nagbibigay daan sa iyong manatiling naroroon, nakatuon at ligtas. At gayunpaman, kahit na may tamang posisyon, maraming nakatatandang lalaki ang nahihirapan pa ring makaramdam ng pagnanasa o koneksyon. Maaaring handa ang katawan, ngunit ang isip ay malayo, hindi konektado o kahit manhid. Bakit ito nangyayari? Maaaring ikagulat ninyo ang susunod na sikreto dahil wala itong kinalaman sa edad at lahat ay may kinalaman sa isang bagay na higit na hindi nakikita. Sikreto number 3, ang kalungkutan ay may pisikal na off switch. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay ipinapalagay na kung ang kanilang katawan ay hindi tumutugon sa panahon ng pakikipagtalik, ang problema ay dapat pisikal, mababang testosterone, mahinang sirkulasyon, o marahil ay pagtanda lang. Ngunit sa napakaraming kaso, ang tunay na dahilan ay nasa ibang lugar. Nasa isang lugar na mas tahimik at mas mahirap pag-usapan. Ito ay nasa puso, hindi sa mga ugat. Ito ay nasa mga taon na ginugol ng mag-isa sa mga tahimik na hapunan, sa mga nawalang koneksyon, at sa dalamhati na hindi kailanman nabigyan ng boses. Heto ang katotohanang bihirang marinig ng mga lalaki, ang emosyonal na pag-iisa ay maaaring maging sanhi ng pag-shutdown ng iyong katawan sa sexual na paraan kahit na ang lahat ng iba pa ay gumagana ng maayos. Ang dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang lalaki ang hindi nakakaalam ng sikretong ito ay dahil walang sinuman ang nag-uusap tungkol sa emosyonal na kalusugan at sex sa iisang pangungusap. Pinalaki tayo sa paniniwalang ang mga lalaki ay dapat maging malakas, matatag at hindi apektado. Natutunan natin na ang kaligayahan ay nagmumula sa performance,
hindi sa koneksyon. Kaya kapag ang katawan ay namanhid o nawala ang pagnanasa, sinisisi nila ang kanilang sarili. Nararamdaman nilang sila'y sira o mas malala, ibinabaon nila ang pakiramdam at sinusubukang itulak ito, umaasang mawawala na lang. Ngunit hindi ito nawawala. Ito ay nananatili tahimik na binabago ang mga koneksyon sa nervous system. At sa paglipas ng panahon, natututunan ng katawan na i-disconnecta ang sarili mula sa kung ano ang dati masarap sa pakiramdam. Minsan ay ginamot ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Francisco sa 59 taong gulang. Siya ay isang retiradong bumbero matigas sa labas. Halos edad na ng taon na siyang hindi nakikipagtalik mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Sinabi niya sa akin, "Dok, sa tingin ko, masyado na akong matanda para dito." Ngunit habang mas marami kaming napag-usapan, naging malinaw na hindi ito tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa pagkakasala. Tungkol ito sa pagkawala. Natutulog pa rin siya sa kanyang gilid ng kama. Suot pa rin niya ang kanyang singsing sa kasal. Sa sandaling nagsimula siyang makipag-date sa isang bago, sinabi niyang pakiramdam niya ay tinatraidor niya ang kanyang yumaong asawa. Ang kanyang katawan ay nagsara, hindi dahil hindi nito kaya, kundi dahil ang kanyang puso ay hindi nakakaramdam ng kaligtasan. Ito ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa inaakala ninyo. Ang emosyonal na sakit ay may direktang linya sa nervous system. Ang talamak na kalungkutan at hindi nalutas na dalamhati ay maaaring magpataas ng mga antas ng cortisol, magpababa ng testosterone, at pamanhirin ang tugon ng utak sa kaligayahan. Ibig sabihin, kahit na gusto mong kumonekta sa pisikal, maaaring hindi sumunod ang iyong katawan hanggat hindi mo pinapayagan ang iyong sarili na makaramdam, magsalita, at iproseso ang mga emosyong iyon. Nang magsimula si Mang Francisco sa grief counseling at nagtrabaho sa touch-based therapy, kasama ang kanyang bagong partner, nagsimulang magbago ang mga bagay. Bumalik ang kanyang pagnanasa. Bumuti ang kanyang performance. At higit sa lahat, tumigil siya sa pagkahiya at nagsimulang makaramdam na buhay na muli. Ngunit kahit na nasa tamang lugar ang isip at emosyon, may isa pang bitag na kinakahulugan ng maraming lalaki, isang nakatagong paniniwala na nagpipilit sa kanila na mag-perform na patunayan ang kanilang halaga sa kwarto kahit na sinasabi sa kanila ng kanilang katawan na magdahan-dahan. At ang paniniwalang iyon ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa iyong iniisip. Sikreto number 4, ang pakikipag-ugnayan ay tungkol sa presensya, hindi sa performance. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay nagdadala pa rin ng isang tahimik na presyon na mag-perform sa silid-tulugan tulad ng dati nilang ginagawa ilang dekada na ang nakalipas. Ito ay isang hindi nakikitang bigat na bihirang pag-usapan, ngunit nakikita ko ito sa mga mata ng aking mga pasyente na bumubulong, "Hindi na ako makasabay," o "Pakiramdam ko ay binibigo ko siya." Ang mga lalaking ito ay hindi mahina. Hindi sila sira. Sila ay natigil lamang sa isang makalumang paniniwala na ang pakikipag-ugnayan ay katumbas ng performance. Naniniwala sila na kung hindi ka tumatagal ng sapat, hindi nananatiling matigas ng sapat, o hindi nakakarating sa dulo tulad noong 30 ka,
kung gayon ikaw ay nabibigo. Nakalulungkot walang sino man ang nagsabi sa kanila na pagkatapos ng samtu, nagbabago ang mga patakaran ng laro. At kung hindi mo bibitawan ang presyo na iyon, maaari nitong tahimik na sirain ang mismong koneksyon na sinusubukan mong protektahan. Bakit hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ang sikretong ito? Dahil hindi kailanman binigyan sila ng pahintulot ng mundo na mag-isip ng iba. Mula noong bata pa tayo, itinuro sa atin na ang sex ay tungkol sa aksyon, tibay at kontrol. Walang puwang para sa lambing kabagalan o kahinaan. Kaya kapag nagsimulang magbago ang katawan ng isang lalaki, kapag medyo mas matagal bago magising ang pagnanasa o nawawala ang paninigas sa kalagitnaan, hindi siya nagtatanong. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Bumaling siya sa mga tableta, mga pampalakas ng performance o mas malala, lumalayo siya sa pakikipagtalik, iniisip na mas madaling maglaho kaysa makabigo. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Berto. Siya ay sinapem bagong kasal at malalim na umiibig. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang asawa, naninigas siya. Masyado siyang nakatuon sa pananatiling handa, kaya hindi niya maramdaman ang anuman. At kapag hindi nangyari ang mga bagay-bagay ayon sa plano, nagsasara siya. Nagsimula ito sa pagkabigo, pagkatapos ay naging kahihiyan, at sa huli pag-iwas. Nang sa wakas ay pumunta siya sa akin. Sinabi niya, pakiramdam ko ay binibigo ko siya. Ngunit ang tinulungan kong maintindihan niya ay ito, ang sex ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa presensya. At nang ilipat niya ang kanyang focus mula sa presyon patungo sa koneksyon, mula sa pagiging perpekto patungo sa pagiging magkapartner, nagbago ang lahat. Mas marami siyang tumawa. Nag-relax siya. Ang pisikal na kimika ay bumalik na mas malakas kaysa dati dahil ito ay binuo sa tiwala, hindi sa tensyon. Iyan ang aral na kailangang marinig ng napakaraming lalaki. Pagkatapos ng 60, ang pinakadakilang regalong maibibigay mo sa pakikipag-ugnayan ay hindi performance. Ito ay pagiging totoo. Ito ay ang pagiging tunay, pagiging naroroon, pagbitaw sa presyon at pagpayag na natural na umusbong ang isang koneksyon. Dahil doon, nakatira ang tunay na kumpiyansa, hindi sa kontrol, kundi sa koneksyon. At kung sa tingin mo ay sapat na ang tamang pananaw, hayaan mo akong magbahagi ng isa pang sikreto, isa na mas pisikal kaysa emosyonal. Ito ay isang bagay na hindi man lang isinasaalang-alang ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki, ang eksaktong oras ng araw na pinipili mong makipagtalik at kung paano ang simpleng detalyeng iyon ay maaaring literal na makapagligtas ng iyong buhay. Sikreto number 5. Ang iyong katawan ay may schedule. Dapat kasama rito ang pakikipagtalik. Ito ang sikretong binanggit ko sa pinakasimula, ang isa na nakatulong sa ilan sa aking mga pasyente na hindi lamang buhayin muli ang kanilang buhay sexual, kundi pati na rin protektahan ang kanilang mga puso. Ngunit nakapagtataka, ito ang sikretong hindi naririnig ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki. Bakit? Dahil nakondisyon tayo na isipin na ang pakikipagtalik ay dapat mangyari tuwing may gana, lalo na sa gabi,
Kapag tahimik na, tapos na ang araw. At sa wakas, ay mayroon na tayong oras. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 60, ang maginhawang oras na iyon ay maaaring direktang sumasalungat sa natural na ritmo ng iyong katawan at maaari ka pang ilagay sa panganib. Karamihan sa mga lalaking ginagamot ko ay walang ideya na ang katawan ay sumusunod sa isang natatanging hormonal at cardiovascular na ritmo sa buong araw. Ang mga antas ng testosterone ay pinakamataas sa umaga karaniwan sa pagitan ng saksang ng 8 at 10 a.m. Ibig sabihin, ang iyong natural na pagnanasa tibay at pisikal na tugon ay mas malakas sa mga oras na iyon. Kasabay nito, ang iyong presyon ng dugo at sirkulasyon ay mas matatag din at ang iyong nervous system ay mas alerto. Ngunit sa gabi, lalo na pagkatapos ng mabigat na pagkain, isang baso ng alak o mga gamot sa gabi, ang katawan ay pumapasok sa isang mas mabagal, mas marupok na estado. Bumaba ang bilis ng iyong reaksyon, maaaring bumaba ang iyong presyon ng dugo. At para sa mga lalaking umiinom ng gamot sa puso o alta presyon, ang hindi pagkakatugmang ito sa oras ay maaaring maging partikular na mapanganib. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Tomas, 26, na laging puyat. Sa loob ng maraming dekada, iniuugnay niya ang pakikipagtalik sa pagtatapos ng araw. Ngunit pagkatapos ng isang partikular na masiglang gabi kasama ang kanyang partner, bigla siyang nahilo at kinapos ng hininga at napunta sa emergency room. Hindi ang akto ng pakikipagtalik mismo ang naging sanhi ng problema. Ito ay ang oras. Ang kanyang gamot sa presyon ng dugo ay nasa kasukdulan ng epekto nito. Ang kanyang natural na presyon ng dugo ay bumaba na para sa gabi. At ang kanyang puso ay hindi na kinaya ang dagdag na stress. Na namapapatindi nang ipaliwanag ko kung ano ang nangyari, natulala siya. Walang sino man ang nagsabi sa akin nito, sabi niya. Wala ni isang doktor. At iyon ang problema. Hindi ito impormasyong makikita mo sa likod ng isang bote ng reseta o sa isang men's magazine, ngunit dapat ay nandoon. Matapos lumipat sa pakikipagtalik sa umaga at i-adjust ang oras ng kanyang mga gamot, kasama ang kanyang cardiologist, hindi lang naiwasan ni Mang Tomas ang mga karagdagang problema. Muli niyang natuklasan kung ano ang pakiramdam ng sex kapag ang kanyang katawan ay talagang handa. Para dito mas maraming kontrol, mas maraming kumpiyansa, at isang mas malalim na koneksyon. Kaya kung nahihirapan ka sa enerhiya performance o kahit sa kaligtasan sa panahon ng pakikipagtalik, isaalang-alang hindi lamang kung paano mo ito ginagawa, kundi kung kailan. Ang simpleng pagbabagong iyon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng stress at kasiyahan. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong malaman ninyo ang isang mahalagang bagay. Hindi kayo nag-iisa. Bawat lalaking nabanggit ko ngayon, bawat kwento, bawat tahimik na pakikibaka ay sumasalamin sa kung ano ang pinagdadaanan ng milyon-milyong mabubuting lalaki ngayon. Ang 5 sikretong ito ay hindi lamang mga klinikal na kaalaman. Ito ay mga aral mula sa totoong buhay ng mga lalaking akala nila
ay wala silang malalapitan. Heto ang pinakamahalagang aral na maiaalay ko sa inyo ngayon. Ang iyong katawan ay hindi ka pinagtataksilan. Ito ay nakikipag-usap sa iyo. Hinihiling lamang nito na makinig ka at tratuhin ito ng may bagong uri ng pag-unawa. Ang lakas sa ating mga huling taon ay hindi tungkol sa pagbabaliwala sa pagbabago. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan na umangkop. Hindi mo kailangang sumuko sa pakikipag-ugnayan. Hindi mo kailangang tanggapin ang hirap, kahihiyan o katahimikan bilang iyong bagong normal. Kailangan mo lang ng tamang gabay at ng lakas ng loob na gumawa ng maliliit at matatalinong pagsasaayos. Maging ito man ay pagpapabuti ng daloy ng iyong dugo, pagbabago ng iyong pisikal na pamamaraan, paghilom ng mga lumang sugat sa emosyon, pagpapakawala sa presyon na mag-perform, o simpleng pagpili ng tamang oras ng araw, bawat pagbabago ay nagdaragdag sa isang mas malaking bagay, kumpiyansa, koneksyon, at kapayapaan ng isip. Karapat-dapat kayo sa lahat ng iyon. Taos-puso akong umaasa na ito ay nakatulong. Nandito ako para sa inyo at nakikinig ako. Gusto kong marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin kung ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw o kung meron pa kayong mga katanungan. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang lalaki sa inyong buhay na karapat-dapat marinig na hindi pa huli ang lahat para mamuhay ng isang buo, masigla at konektadong buhay. Siguraduhing mag-subscribe para sa mas maraming tapat na usapan tungkol sa pag-aalaga ng ating kalusugan ng may lakas at dignidad.